beloved Boss Mike Cervera. Si Interior Secretary John Vic Rimulya. Ito na, humingi na raw ng tawad dahil hindi na nga mapapauwi sa ngayon sa Pilipinas itong si Saldico. Yan na, humingi na ng tawad. Sabi wow, buti walang ginawang riot ang mga dutae. Yan na. Ayop no? Ayop yan na. John Vic! Naiinis ako dito kay John Vic. Sa totoo lang. Nakakainis. Mga kabrigada, si Interior Secretary John Vic Rimulya. Ito na, humingi na raw ng tawad dahil hindi na nga mapapauwi sa ngayon sa Pilipinas itong si Saldico. Sheila Matibag, ibrigada mo. Nagsorry si Department of the Interior Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya matapos bigong mapabalik ng bansa ang puganteng si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico mula sa Czech Republic. Kita niyo mga kababayan, pisti, no? Ay, nako, John Vic, ewan ko ba, lagi ka nalang palpak. Mr. President, try mo kayang palitan muna. Palitan muna, Try nga natin si Trillanes. Try lang ba, Try lang natin. Nako, Diyos ko po. Di ba, mga kababayan, ano sa palagay nyo? Ano sa palagay nyo? Isubukan kaya natin ang isang Trillanes. Kahit isang taon lang. Kahit isang taon lang, masubukan lang. Ewan ko, mga kababayan, nakakainis lang ho kasi, mga kababayan. Puro na lang sorry. Nag-sorry ka sa nakahubad na hinuli. Nag-sorry ka na naman dito ka kay Saldico. Sa susunod, kanino ka mag-sorry? Tingnan nyo mga kababayan, tawagan natin ulit itong kanilang hotline, 911. Yan, 911. Call. Yan, call. Ayan, volume. 911. Ayan, Kaya ano to sa DILG. Wala di ba? Layo. Ayan nakakailang ring. Kagabi nga, yung daming ring, wala wala. Wala silbi. Di ba? Walang silbi. Buti pa yung kay General Torre, no? Buti pa yung kay General Torre. Kakainis. Kay General Torre, isang ring lang. Di ba? Subukan natin uli, baka mamaya sabihin nyo ano ba yung dadial natin? 136, tama ba? Ayan Subukan natin yung 136 naman ni General Torre. Baka mamaya naman, baka mamaya pero patayin na natin, baka masuya na ito 136 dial natin Up. Yan. 1. Press 1. Ayan na. Oy, ang bilis po talaga ng sagot ng 136 ni ng MMDA. Opo. Sir. Sinubukan lang huli namin kasi nga po inaano natin ipinopromote natin to sa mga kababayan natin na gamitin sa naka-live po ako ngayon sa aking social media account para ho ibigay sa mga taong bayan kung ano ang kahalagahan ng inyo pong hotline. Opo Maraming salamat sir Talagang minsan-minsan iti-try talaga namin ang itatry to
Galing po ako kahapon dyan. Kasama ko po yung mukhang unano na babae, yung unano. Oo. Sige po. Salamat sir ha. Thank you po. Kita nyo mga kababayan, isang ring lang. Ayun hotline po yun ha. Hindi direct line yung tinawagan ko. Alam nyo, ewan ko dyan. Mr. President, si Boy, si John B. ko, wala. Di ba, no? O kaya, ay tiyang si General Torre na lang gawing DILG, ano? Bakit nga naman hindi? General Torre na lang. Di ba? General Torre, gawin ng DILG. Palit muna. Si John Vic muna ang mag-MMDA. Mr. President, tapik-tapikin mo rin. Tapis-tapisan ko lang. Di ba? Dapat mga kababayan, tinatapik-tapik din yan eh. Di ba? Binabatok-batukan din minsan eh. No? Nakakainis. Nakakainis talaga. Nakakainis. Tapos magso-sorry lang. Yun lang, sorry. Pinahiya mo ang Pangulo. Di ba? Sorry, pinahiya nyo yung Pangulo. Ito ay matapos ang itinakdang 3 linggong timeline. Aminado si Remulla na may kasalanan ito sa pag-aakalang ang deportation process sa Czech Republic ay kapareho ng sa Pilipinas. Nako! Sinabi ni Acting Ang tanga-tanga naman yan. Paano magiging kaparehas ng sistema ng Pilipinas ang Czech Republic? Magkakaiba tayong kultura. Dapat in-anticipate nyo na magkaiba yan. Sakit mo sa ulo, John B. Ewan ko ba sa'yo? Ano sabi? Republic ay kapareho ng sa Pilipinas. Remulla na may kasalanan ito sa pag-aakalang ang deportation process sa Czech Republic ay kapareho ng sa Pilipinas. Kita nyo, ang palusot. Akala daw niya ang pamamaraan ng deportation sa Czech Republic, pares lang ng Pilipinas. Magkaiba raw pala. Kulang sa aral, mga kababayan. Kulang sa aral. Una nang sinabi ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na wala na sa kustodiya ng Czech Republic Authority si Ko. Kasabay nito, wala umanong impormasyon si Vida hinggil sa eksaktong kinaroroonan ng dating mambabata. Grabe, no? Kita nyo mga kababayan ko? Nakita nyo? Wala. Ewan ko sa'yo. Malaki ka lang. Pero wala naman laman. Eto na. Eto na mga kababayan. Mike Defensor, lagot na. Tauhan ni Saldico, nagsalita na. Pasok! Lita, dating political consultant ni Zaldico, Nako. nagsalita na. Na? Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Ayan na. Nagsalita ang isang dating political consultant ni dating Congressman Zaldico. Sa Na? eksklusibong panayam ng Abante, sinabi na nagpakilalang si Mr. M na nakamiting niya noong Marso 6 sa isang restaurant sa Parcal, Asiana, Parañaque ang siyam na mga dating security personnel ni Zaldico. Ang siyam na dating personnel, mga bodyguard ni Saldico, mga kababayan. Tuloy. Nakausap daw niya. Bakit? Bakit mo kinausap? Anong meron? Nagpapatulong raw sila na makahanap ng trabaho. Nagpapatulong daw na makahanap ng trabaho. Gawa nga ng yung boss nila ay bukod sa na-freeze ang kanilang mga ari-arian dito po sa Pilipinas, wala na ho rito. Nandoon na ho sa Europa nagtatago ang putang ina. Tuloy. Pero nang alokin ng 50,000 pesos per month para maging VIP protection personnel at advance payment na tig 200,000 pesos, inayawan daw nila dahil mas malaki ang Kita nyo mga kababayan ko. Inoffer daw ho 50,000. Ang laki na ho nun 50,000 a month. Bilang yun, parang ganun din, no? Bodyguard, Tapos may advance payment pa,
200,000. Inayawan? Grabe naman yon. Bakit inayawan? Mga kababayan ko, malaki na yun, 50,000. Saan kamay ng Diyos mo naman makukuha yun? Diba? Saan namang sulok-sulok ng kamay nilaan, masusumpungan mo't makikita yung 50,000 buwan-buwan, meron pang advance payment na 200,000. Sarap naman yun, mga kababayan, 50,000 pwedeng-pwede na yun. Diba? Pangkain, mga kababayan, masarap na. Tuloy, ano yan, Advance payment na tig 200,000 pesos, inayawan daw nila dahil mas malaki ang offer ng mga kumukup-kup ngayon sa unang 18 nagpakilalang dating Marines at bagmen ni Zaldico. Naku, mga kababayan, mas malaki daw ang in-offer, at natatanggap ng mga nauna na yung 18 Marines. Malaki daw ang in-offer, malaki daw ang natatanggap ng mga iyon, kaya ayaw nilang tanggapin. Okay, narinig nyo yan, Narinig nyo, hindi sa akin galing yan. Kwento ni Mr. M, hindi niya bababa sa 1 milyong piso ang alok sa kanila para magsalita at suportahan ang pahayag ng unang 18 security personnel. Kita nyo? 1 milyon? Binabayaran sila, mga kababayan, 1 milyon daw! Grabe, no? Tindi, no? Dito nga natin umpisa ang boss, Mike. Dito, yan, Dahil mas malaki ang advance payment, trabaho. Pero nang alokin ng 50,000 pesos per month para maging VIP protection personnel at advance payment na tig 200,000 pesos, inayawan daw nila dahil mas malaki ang offer ng mga kumukup-kup ngayon sa unang 18 nagpakilalang dating Marines at bagmen ni Zaldico. Lako, mga kababayan, laki ng offer. 1 milyon, mga kababayan, siguro buwan-buwan. Kung 1 milyon buwan-buwan, mga kababayan, kung ilang buwan abutin nito. Pagkatapos nito, mga kababayan ko, paldo-paldo. Tuloy. Kwento ni Mr. M, hindi niya bababa sa 1 milyong piso ang alok sa kanila para magsalita at suportahan ang pahayag ng unang 18 security personnel. Kita nyo, hindi bababa ng 1 milyon daw ang inalok sa kanilang bayad para suportahan. Ito siguro yung sinasabi niya, ni defensor na meron pang magsasalita. Siyam, di 9 million yan, mga kababayan. Grabe, no? Oy, Arnold, magpasa nga tayo. Grabe, no? Magpasa tayo. 1 million a month? Sa loob ng 1 taon, may 12 million ka? Iba pa yung mga abot-abot ng mga bobot tanga. Pero bilang dating empleyado na malapit kay ko, sinabi ni Mr. M na hindi naman lahat ng security personnel yung 18 dahil isa doon ay driver na hindi nakapagtrabaho ng direkta kay Zaldico. Naku, kita nyo, hindi pa pala, pwede pala yon. Arnold, pwede pala yun na kahit hindi ka pa naman nakapagtrabaho kay Zaldico, pwede. Basta magsisinungaling ka lang. Grabe, no? Tindi, no? Uy, may nangyayaring hearing ngayon, Mukhang dire-diretso na ng committee ni Luis Tro yung impeachment, kaya sa Senado, tutuloy-tuloy na didesisyonan na nila. Din niya sa 120 ang kabuang security personnel na pinasasahod ni Ko noong kongresista pa siya. Grabe, no? 120 na mga VIP na, ano ba tawag dito? Mga bodyguard, sa madaling salita. Security. Grabe, no? 120? Oo. Oy, punta ka na ron, Arnold Lopez. 1 milyon, no? 1 buwan. Grabe, no? Ewan ko lang kung di ka pumaldo ng pumaldo dyan, Kahit ako siguro, Di ba, no? Teresita Tan,
Pupunta ano na no? Umpisa na Pero naka-assign sa iba't ibang opisyal ng kanyang negosyo at sa mga miyembro ng pamilya. Napilitan daw magsalita ni Mr. M ngayon dahil pangamba niya na baka balik na rin siya ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor matapos hindi matuloy ang sana ay paglalantad ng siyam na security personnel Nako! na unang sinabing lalabas na second batch. Ayan! Kaya pala hindi na mailabas yung second batch kasi nahadlangan. Yun naman pala, nabuking si Mike Defensor dyan. Si Mike Defensor pala talaga ang kumakamada, umo-operate. Ino-operate Grabe si Bingot yan tuloy kinakarma. Di ba? Sabi ng mga DDS nung araw, naalala ko. Hoy, ikaw, Mima Alicia. Ha? BBM vlogger ka sa umaga, pok-pok ka sa gabi. Di ba, no? Alam niyo yun? Oo, yun ang lagi nga sinasabi kay Mima BBM vlogger sa umaga, pok-pok sa gabi. Yan si Mima Alicia. Mga kababayan sila pala ang may hawak ng mga pok-pok Di ba, no? Sino may hawak ng pok-pok? Syempre, si Mike Defensor. Di ba, no? Yan, no? Dami sana nila mga kababayan, ano? Opisyal ng kanyang negosyo at sa mga miyembro ng pamilya. Napilitan daw magsalita ni Mr. M ngayon dahil pangamba niya na baka balik na rin siya ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor tapos hindi matuloy ang sana ay paglalantad ng siyam na security personnel na unang sinabing lalabas na second batch ng mga magdidiin kay Zaldico. Nakita nyo, mga kababayan ko? So binabayaran talaga nila tong mga Marines para magsalita at magsinungaling. Gayon. Ang kakapal ng mga mukha, no, mga kababayan ko. Kita nyo? May tatago ba yan? Hindi maitatago. Oo, hindi maitatago. Nako! Baka nga yung mga Marines na yan, no? Sabi, sir, paano na ito? Kami po, sir, siyempre, hindi kami makakauwi sa pamilya namin. Siyempre, sir, congressman, Mike Defensor, sir, paano na ito? Siyempre, may pangangailangan din kami. Hindi kaya ganon, ano? Hindi kaya ganon. Sir, siyempre, kailangan din namin bumengbang. Hindi naman pwedeng kami dito ang mag-supsupan. Siguro lang sabi ni Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, may alam ako. Pumunta kayo ng club sa bar ng asawa ko. Mamili kayo doon kung kailangan nyo ng bengbang. Diba, no? Hindi kaya ganon? Meron kang libreng may libre kang may libre kang toothbrush. Ganun, May libre kang toothpaste. Grabe, no? Matindi mga kababayan, no? So, ngayon, alam nyo na, Ako, si Dexter Ganito. nakita nyo mga kababayan, Diba? Grabe. Yan. Ampaw si Mr. Ayan. Panoorin na ng buo. Ayan, mga kababayan, pasok! Sa iba pang balita, dating political consultant ni Zaldico, nagsalita na. Umaabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganive. Nagsalita ang isang dating political consultant ni dating Congressman Zaldico. Sa eksklusibong panayam ng Abante, sinabi na nagpakilalang si Mr. M na nakamiting niya noong Marso 6 sa isang restaurant sa Parcal, Asiana, Parañaque ang siyam na mga dating security personnel ni Zaldico. Nagpapatulong raw sila na makahanap ng trabaho. Pero nang alokin ng 50,000 pesos per month para maging VIP protection personnel at advance payment na tig 200,000 pesos, inayawan daw nila dahil mas malaki ang offer ng mga kumukup-kup ngayon sa unang 18 nagpakilalang dating Marines at bagmen ni Zaldico. Kwento ni Mr. M, hindi niya bababa sa 1 milyong piso ang alok sa kanila para magsalita at suportahan ang pahayag ng unang 18 security personnel.
Pero bilang dating empleyado na malapit kay Ko, sinabi ni Mr. M na hindi naman lahat ng security personnel yung 18 dahil isa doon ay driver na hindi nakapagtrabaho ng direkta kay Zaldico. Abot din niya sa 120 ang kabuang security personnel na pinasasahod ni Ko noong kongresista pa siya, pero naka-assign sa iba't ibang opisyal ng kanyang negosyo at sa mga miyembro ng pamilya. Napilitan daw magsalita ni Mr. M ngayon dahil pangamba niya na baka balik ta rin siya ng kampo ni dating Congressman Mike Defensor matapos hindi matuloy ang sana ay paglalantad ng siyam na security personnel na unang sinabing lalabas na second batch ng mga magdidiin kay Zaldico. Yon, kita nyo? Talagang ito si Bingot talaga, no? Matindi, ano? O, bahala na kayo kay Bingot, ha? Our beloved Boss Mike Cervera.